What's up guys, time check, it's 11 p.m. and tonight is December 24, 2025 and nandito kami ngayon sa may bukid, dito kami sa parents ni Julius kasi dito kami sasalubong ng Pasko and as of the moment kami lang naman talaga dito. Kanya-kanya nga lang kami ng upo dito habang nag-aantay ng 12 a.m. At yung mga boys ka pala ay nandun sa may itaas. Nagve-video okay nga kasi sila doon sa may itaas. Kanya-kanya nga lang kami ng trip dito. At syempre ang trip namin ni Madam dito ay talagang inuman. Paminsan-minsan lang naman to kaya nilulubos na namin ni Madam. At itong mga oras nga na ito ay lumagpas na nga ng 12 a.m. Mga bandang quarter to 1 a.m. na itong mga oras na to kaya lumipat na kami sa kabilang bahay. Kasi parang inaantok na nga si Ian ng mga oras na to. At pagdating namin dito sa kabilang bahay, hindi pa naman pala matutulog itong mga batang to. Kaya binigyan ko na sila isa-isa ng mga bubbles. Namili kasi ako ng mga bubbles doon sa amin bago kami pumunta dito. Para may pagkakaabalahan itong mga batang to habang mag-e-enjoy kami ni Madam. Hindi pwedeng kami lang ni Madam yung mag-e-enjoy. Dapat pati din sila nag-e-enjoy. Eto nga, bago namin sinimulan ang lahat ay nag-umpisa muna kami sa exchange gifts. Kasi baka pag inuna namin yung inuman ay baka hindi na kami makapa-exchange gift dahil lasing na. Actually, every year nga namin ginagawa ni Madam itong pa-exchange gifts namin tuwing Pasko. Kahit kami-kami lang ay kontento at masaya na nga kami doon. Kaming dalawa lang yung nag-exchange gift ni Madam pero kasali din yung mga bata. May kanya-kanya din silang regalo pero kami lang din nagbubukas. Actually, ninang naman kaming pareho sa mga anak namin. Ninang ako sa anak niya at ninang naman siya sa anak ko. Kaya eto din yung paraan namin ng pagbibigay ng regalo sa mga inaanak namin. Dinadaan na lang namin sa pag-exchange gift para may ganap din talaga kami sa Pasko. Kasi nakaka-excite naman din talaga kapag nagbubukas ng mga regalo. Kaya eto yung ginagawa namin ni Madam every Pasko. Eto nga, sinimulan na nga namin ni Madam ang dapat na sisimulan. Kami nga lang ni Madam dito kasi yung mga boys ay nandun din sa kabilang grupo. Hindi rin kasi kami pwede sumali doon kasi nga may mga bata kami. De bale nga daw mag-enjoy kami basta yung mga bata ay dapat secure and safe nga daw. Kaya ang ending ay nandito lang kami sa loob. Pero okay lang din naman kasi kahit kami lang ni Madam ay masaya din naman kami. Umabot na nga ng kabilang barangay yung mga tawa namin dito kahit dalawa lang kami. Parang nasa club na nga kami nito kasi nga may pa-bubbles pa dito sa may paligid. Eto nga, nilapitan nga ako ng bunsong anak ni Madam dito kasi may nakita nga daw siya. Hindi ko naman naintindihan yung sinasabi niya kaya medyo nag-loading pa yung brain ko. Mayo na nga lang din ako kasi panay tawag nga ang batang to. At paglapit ko nga ay nakakita ako ng malaking bubuyog. Ayan pala yung nakita niya kaya ang ending pumatay pa ako ng bubuyog dito sa gilid. Habang ako nga ay nainom dito, si Madam naman ay panay kanta lang. Yung reaction tuloy ng anak niya ay parang naririndi na. At hindi na nga nakatiis, sinarap niya na nga yung mama niya. Eto nga, medyo napadami na nga yung inom namin dito. Pero tuloy pa rin ang laban. Paminsan-minsan lang talaga to kaya for the go na. At syempre, kahit nag-enjoy kami ng bongga ni Madam dito, ay hindi pa rin naman namin nakakalimutan yung mga bata. Kahit naman nagsipag-inuman kami dito, ay yung atensyon naman namin sa mga bata ay andun pa rin. Kaya ayan, nabihisan pa nga ni Madam yung anak niya. Ibig sabihin, hindi pa yan lasing. At habang binibihisan pa nga ni Madam yung anak niya, ako naman bumanat ng kanta dito. Para mas ganahan siyang magbihis sa anak niya. At habang nakanta nga ako dito, si Madam naman ay panay agaw ng microphone. Hindi makaantay na makatapos ako eh. Kala mo naman kagandahan din ng boses. Bahala ka dyan, basta ako feel na feel ko yung pagkanta dito. Medyo natamaan na nga din ng iniinom kaya ayan bumabanat na sa pagkanta. Kahit hindi marunong sa kinakanta, ayan kinakanta pa rin. Dalawa lang kasi kami ni Madam, tas nakaubos na kami ng isang red horse kanina. Tapos meron pa kaming the bar pink at nagdagdag pa nga kami na isang red horse din. Sinong hindi matatamaan dyan? Eto nga, tumigil na nga kami sa pagkanta at nagpa-music na lang kami. Kaya eto yung mga batang to, panay sayaw sila. Grabe ang tataas din ng energy ng mga batang to. 3 a.m. na nga kasi ng mga oras na to at hindi pa rin tatutulog to mga batang to. Eto nga lang yung pulutan namin dito. Puro chichirya lang. Partida, may marshmallow pa kami dyan. At habang kumakanta nga ako, hindi ko naman namamalayan kinain na pala ni Iya yung pulutan namin. Kaya ayan, nangangasim yung mukha niya. Eto nga, habang palakad-lakad ako dyan, parang magkocross na nga talaga yung mga paa ko. Talagang lasing na. Kumanta na nga ulit si Madam, kaya ako naman yung fans niya dito. Kawawa naman kasi walang fans. Kapag ganyan na nga yung galawan ko ay matik na, lasing na talaga yan. Medyo napadami na nga talaga yung naiinom namin dito. Actually, kasama talaga sana namin uminom yung mother-in-law ko kasi umiinom din yun. Kaso nga lang ay sumama yung pakiramdam kaya ayun, natulog na lang siya. Kaya ang ending, kaming dalawa ni Madam ang nag 1v1. Napapansin ko nga hindi pa talaga umiinom si Madam kasi panay kanta pa. Kaya ayan, tinangkayan ko na nga talaga siya. Muntik pa mapuno yung baso. Pero kay rebels nga yan kahit punuin ko pa yung baso kasi batak yan sa inuman. Matagal nga yan siyang malasing kasi nga mataas yung tolerance niya sa alcohol. Dati nga kapag nagiinuman kami talagang ako lang yung nalalasing. Pero ngayon ay parang natamaan nga siya sa The Bar Pink kasi sobrang tapang naman talaga nitong The Bar Pink. Ang sakit sa lalamunan. Ayoko na nga i-try to ulit. Hindi na nga ako maitsura dyan kasi panay tawa na nga ako. Ganyan nga kasi talaga ako kapag malasing. Yan yung isa sa mga senyales kapag lasing na ako, panay tawa at nang hahampas na. Kaya kung sino yung katabi ko ay dapat marunong mag self-defense kasi masyakit ako manghampas. Kaya hindi ako pwede makipag-inuman sa hindi ko ka-close at hindi ako komportable sa tao. Kasi baka kapag nahampas ko ay mas
masuntok pa ako. Ang likot ko pa naman kapag lasing na ako. Kaya dapat doon lang ako sumasama sa mga taong kayang saluhin yung hampas ko. Eto nga, inabutan na nga ako ng bowl. Inutosan na nga ako ni madam na kumuha ng yelo doon sa kabilang bahay. Kasi nahihilo na nga daw siya kakatayo at kakalakad. Kasi kanina pa yan siya pabalik-balik doon sa kabilang bahay kumukuha ng yelo. At ako pa talaga yung inutosan niyang kumuha. Eh baka hindi na ako makabalik dahil sobrang dilim sa labas. At tumayo pa nga siya. Lasing na nga din talaga tong babaeng to kasi panay-tawa na nga din. Paano na nga lang din talaga kapag kaming dalawa yung lalabas? Baka sa bangin pa kami pupulutin. Kukunin niya na nga sana yung bowl at siya na nga lang daw kukuha ng yelo. After niya nga makakuha ng yelo, ito na nga yung sitwasyon namin dito. Medyo makalat na nga kasi yung ibang mga chichirya ay natapon ko nga sa sahig. Dito nga banda hindi na nga kami masyadong nakapag-inom kasi panay-tawa na lang talaga kami. Konting bagay tinatawanan na nga namin. Panay-tawa nga ako sa paa niya dyan kasi may uli. Panay-ihi kasi itong si madam sa labas kaya nagkauling na yung mga paa. Kaya mamatay-matay na nga ako sa kakatawa dyan. Grabe ang babaw talaga ng kaligayahan ko. Ayan, chinecheck ko pa nga yung paa niya dyan. Hinahanap ko pa talaga yung uling. Grabe ang babaw talaga ng kaligayahan. Hindi pa nga siya matapos-tapos kakatawa dyan. Grabe, mag-iiba nga talaga ako kapag malasing. Kasi hindi naman ako ganun kadaldal kapag hindi ako nakain, no? Ayan nga sa kakadaldal ko dyan, natapon na nga yung inumin. Sobrang basa na nga ng pamunas namin dyan kasi nga kanina pa talaga nagsitapunan itong mga inumin na ito. Nagpapamusic na nga lang din kami dyan kasi 4 AM na nga itong mga oras na to at tulog na talaga yung mga bata. Pero kahit sobrang ingay namin ay hindi sila nagigising. Kasi mga bandang 3 AM din nagsipagtulog ang mga batang to. Grabe, first time in the history talaga na ganito kami katagal nag-inuman ni Madam. Dati kasi hindi man lang kami umaabot ng 2 oras. Pero ngayon from 12 AM to 4 AM na nga. Halos hindi na nga kami makatayo dyan. At panay-tawa at chika na nga lang kami. Kasi hindi na kami sure kung makakatayo pa ba talaga kami. At ayan nga yung pamunas namin sa mga natatapong inumin. Grabe, basang-basa na nga talaga. Eto nga dahil naiihi na naman ang Farzon ay pinipilit tumayo. Kahit sa pagtayo pa lang ay hirap na hirap na. Hindi na nga kayang tumayo ng walang hinahawakan. At kahit lasing na yan ay naisipan mo talagang ibaba yung short. Panay-tawa na nga lang kami dyan kasi parang hindi na kayang umusad ng mga paa ko. At ayan nga nagkanda outbalance na nga. Buti nga at hindi ko natamaan si Iya dyan. Oh ayan, one step at a time. Parang bata lang na nagpa-practice maglakad. Oh ayan, nagkanda tumba-tumba na yung mga bote. Pati yung yelo natapon pa. At dahil hindi nga ako nakaihi dyan, ayan nanghahampas na. Oh, time check, it's 5 AM. It's washout time. Sinuka na nga lahat-lahat, sayang lang pera. Sino ba namang hindi susuka hindi pa ubos ang nabar pink nag-switch agad sa Red Horse. Di nagmikos-mekos na sa loob ng bituka. Tinatawanan ko pa nga yan siya dyan kasi first time na sumuka sa inuman namin. Inaasar ko pa talaga yan kasi yung batak sa inuman ay sumuka. Laki pa ng bunganga kung makatawa. At sa sobrang pang-aasar nga ayan ako na naman yung sumuka. Akala ko nakaligtas ako sa entry na to. Nakaganti tuloy si madam, di patas ang laban. Mas madami pa nga akong nai-wash out dyan. Kaya after namin sumuka ay nagsipagtulog na nga kami. 5 AM na nga din kasi ng mga oras na to kaya hindi na namin inubos yung mga alak. At pagising nga namin kaninang umaga, nilinis na pala ng mother-in-law ko yung sinuka namin. O diba nakakahiya, inom pa more.